Posibleng may kinalaman daw ang nalalapit na eleksyon sa motibo sa pagpatay sa alkalde ng Macunaco na Isabela at re-electionist na si Erlinda Domingo. Binaril siya kagabi sa parking lot ng isang apartel sa Quezon City. Agad namang nahuli ang isa sa mga suspect. May news to go si Victoria Tulad. Dalawang tama ng bala ng baril ang kumitil sa buhay ni Macunaco ni Isabela Mayor Erlinda Domingo na natagpuan ng mga pulis na nakahandusay sa parking lot ng isang apartel sa Examiner Road, Quezon City, bandang alas 8:30 kagabi. Ayon kay QCPD Director Senior Superintendent Richard Albano, binaril sa ulo si Domingo na nooy pababa sa kanyang maroon na Mitsubishi Adventure na may plakang SJA 893. Nag-check-in sila ng umaga, tapos nag-check out, tapos bumalik. After that, bumaba, may bumaril sa kanya. Agad namang isinugod sa East Avenue Medical Center ang driver ni Domingo na si Bernard Plasus matapos mabaril sa paa. Na-recover sa crime scene ang mga basyo ng kalibre 45. In-inspection din ang mga gamit ni Domingo sa maleta. Ayon sa pulisya, tila planado ang krimen dahil alam ng mga suspect na madalas sa naturang apartel si Domingo. Sa tulong ng mga saksi, agad daw nahuli ang isa sa mga suspect na nakuhanan ng caliber 45. Ang dami natin checkpoint ngayon di ba? So madali siya, mabilis ang responde. Kaya nakuha ka agad, tapos yung mga civilian tinuro nila kung saan saan tumakbo. Nakuha doon sa construction site. 2 hanggang 3 suspect pa ang pinaghahanap sa ngayon. Ang nalalapit na eleksyon raw ang posibleng motibo sa pagpatay. Ayon kay Isabela Governor Faustino D. III na nasa Maynila rin, re-election ni si Domingo na 6 na taon ng alkalde ng Maconacon. Gayunman, wala raw silang nababalita ang may kaaway si Domingo. Huli raw niya itong nakausap noong nakarang linggo tungkol sa isang proyekto. Napakabait, napakabuting mayor nito sa bayan ng Maconacon. Ang Maconacon kasi ito yung isa sa 4 coastal towns ng Isabela, yung isolated area. Wala kaming nababalitaan na naging kaaway siya tungkol sa politiko o sa anumang bagay. Victoria Tulad, GMA News.